Good morning. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito is the everlasting love of God. Sabi niya sa Jeremiah chapter 31 verse 3, I will love you with an everlasting love. So itong everlasting love na ito na binanggit ng Panginoon ay ipinakita niya po ito, i-demonstrate niya. Sabi nga niya ay uh, sa pagmamahal niya sa atin, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. In John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an eternal life. So, ito pong pagmamahal ng Diyos na ito ay katumbas po ng pagbayad ng Panginoong Yesus sa lahat ng ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. At kahit po sa panahon na ito, patuloy na patutunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Dahil po sa pag-iingat niya at pagpapatunay po niya na ang buhay po natin ay hindi lamang po sa mundong ito, kundi plinano ng Panginoon ang isang eternity na buhay. Pero nung dumating po ang pag-fall ng tao, so magitan ni Adan at Eva, sabi niya doon ay dumating na rin po yung kamatayan. Sabi niya, kasi ang utos sa kanila ay huwag kainin yung bunga ng kahoy. At sila po ay nag-disobey sa Panginoon. At sabi ng Lord, oras na kinain nyo ang bunga ng kahoy na ito o tinipon nyo man lamang, tiyak na kayo ay mamamatay. Ang kamatayan po doon na binabanggit ng Lord ay kamatayang eternity, hindi lamang po yung flesh. Kaya nga po nagbigay po ng Panginoon ng solusyon doon sa pagkakasala na yon. At ang solusyon na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus na dumating po siya at binayaran niya ang ating mga kasalanan. So magitan po ng pagpunta niyo doon sa cross ng Kalbaryo. So doon po ay siya ay nagdusa at binayaran niya po lahat ng kasalanan. So sa pag-aaral natin, bakit tayo minahal ng Panginoon with an everlasting love? And what is the evidence? Number one evidence ay yung death ng Panginoong Jesus doon sa cross. Yun ang number one evidence. Namatay po siya. May ebidensya, hindi niya lang pong sinabi na mahal niya tayo, kundi kinamatayan niya po ito. Namatay siya, nagdusa siya para tubusin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. At maging yung nagagawa po natin na pagkakamali po ngayon ay may provision ng Panginoon sa 1 John 1:9. Nasabi niya ganun, kung ipagtatapat mo ang iyong kasalanan, if you repent to your sin, God is righteous and faithful to forgive you and cleanse you into all unrighteousness, sa lahat ng ating kong karumihan, sabi po ng Panginoon. At ito po yung evidence na siya po ay namatay. Bakit? Minahal niya po tayo with an everlasting love. At sa atin pong nakita na ginawa po ng Panginoon sa magitan ng Panginoong Jesucristo ay susuklian po natin ito sa pagmamahal, pagkilala sa Kanya, pananampalataya sa Kanya. Pinaniniwalaan natin ang Panginoon na kahit sa kapanahonan na ito, si Lord pa rin ang pinaniniwalaan natin na magliligtas po sa atin. Bakit po? Pinatunayan niya dun sa cross. Number 2, pinatunayan po ng Panginoon ang kanyang pag-ibig because nung binabanggit niya po na siya'y mamatay dahil sa ating kasalanan, hindi po huminto ang Lord doon. Sabi niya, after 3 days, I will rise again. Muli akong mabubuhay, sabi ng Panginoong Yesus. Ito po ay binabanggit niya sa mga alagad at maging sa bawat mananampalataya sa buhay po natin. Binabanggit po niya ito na after 3 days, ang Panginoong Jesucristo ay buhay na. At ngayon po ay eternal life. Meron na buhay na walang hanggan. Wala na pong kamatayan. At dahil po ang kamatayan naman na nangyari po sa Panginoong Yesus ay para po bayaran. At yan po yung in the flesh. At
naglaan ng Lord ng eternity sa buhay natin. At sino man na sumampalataya sa Kanya, kaya nga po itinuturo ang word niya. Kasi pag naririnig natin ang word, dumadating po ang faith sa atin. Nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus. Bakit? Nung ikinikwento po niya na after 3 days, siya ay muling nabuhay. Nangyari nga po na siya ay muling nabuhay after 3 days. At siya po ay nakaupo sa kanang luklukan ng Ama. At siya po ay tinatawag po na King of Kings and Lord of Lords. Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. At maging sa kalagitnaan ng pagkikipagbaka po natin ngayon dito sa COVID-19, ay patuloy na pinapahayag ng Panginoon, do not worry. Huwag kang magulumihanan, huwag kang mabagabag, huwag kang matakot. Ako ang iyong tagapagligtas. Ako ang Panginoong mong Panginoong Hesukristo na nabayawbay sa cross, namatay, nagdusa sa iyong kasalanan, at ako rin ang Panginoon mo na after 3 days ay nabuhay muli. At dun po sa kanyang pagkabuhay muli ay pinatunayan po niya na ang kanyang salita po ay totoo at tapat. Wala pong binanggit ang Lord na hindi po magaganap at mangyayari. Kaya nga po, pinagtitiwalaan natin ang kanyang salita. Dahil pinatutunayan po niya, yung salita po niya, pangako po niya sa atin, ay nagsisilbi na patunay po sa magitan ng kanyang pagsasagawa ng dakilang pagmamahal po niya sa atin. At ito pong pagmamahal na ito ay sabi niya ganun ay everlasting love. I will love you with an everlasting love. Doon po sa ating text sa Jeremiah 31 verse 3, I love you with an everlasting love. So, eternity, with an eternity. Nais ng Panginoon na makasama tayo. Kaya tayo nga po ay meron pong ninanais ng God. Every day ay gusto niya tayong makausap sa magitan ng panalangin. Sa magitan ng devotion natin sa Word. Time. Quality time for the Word of God. Kaya nga po araw-araw ay sa ngayon na nasa quarantine po tayo, talaga pong 1 month po ito na pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Nalangin tayo na, Lord, hindi makapangyari ito, proteksyonan nyo kami. Sa COVID-19, ilayo nyo kami sa kapahamakan. Prayer. And then, binabasa natin ang kanyang word. And then, sabi naman ng Lord, I love you with an everlasting love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Ang gagawin mo ay mag-stick ka sa pananampalataya, panatilihin mo ang iyong pananampalataya, at gumawa ka ng pagsunod sa Panginoon. Dahil po, yung pong pagtubos niya po sa atin, ay binigyan niya rin tayo ng buhay na sumusunod sa Panginoon. Kaya nga po yung buhay na natin ngayon ay sumusunod na. Dati ay sumusuway, katulad nila Adan at Eva, ay dumating po sila dun sa pagsuway sa Panginoon. At yun nga po, naabot po tayo dun sa consequence, kaparusahan ng kanilang pagsuway. Pero purihin ng Lord, ang good news ay dumating ang Lord Jesus para patuloy na ipadama sa atin yung everlasting love ng Panginoong Diyos. At tayo naman po, ang ating response is faith. Pananampalataya. Pagtanggap. Tinatanggap natin na ang Panginoong Hesus lang ang magsasabi sa atin ng katotohanan. The devil, gagamitin niya po yung COVID-19 to speak lies. At ano itong mga lies na ito? Sasabihin niya ay, walang kapangyarihan ng inyong Diyos. Nandito ako. Ako ang mas makapangyarihan. Papatayin ko kayong lahat. Alam niyo po yung kamatayan, pinagtagumpayan ni Lord. And yung kamatayan sa flesh, and binigyan niya po tayo ng eternal life. So, dalawa po yung aking i-share na word sa araw na ito sa magitan ng salita niya na everlasting love. At ito po yung kanyang kamatayan dahil po binayaran. Kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Romans 6:23. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. But nabuhay siyang muli. So, namatay, nabuhay muli. At alam po natin, muli siyang babalik. Yeah. Kaya po yung mga situations din po natin ngayon ay binugusto ng Lord na lahat tayong mapalapit para handa po tayo sa kanyang pagbabalik.
God bless you. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father, sa iyong everlasting love through your Son, Lord Jesus. Ipinakita niyo po at pinatunayan. At sa kanyang kamatayan dun sa cross at muli niyang pagkabuhay ay siyang assurance po namin every day of our life. Kaya po hindi kami nababalisa sapagkat ikaw ang Diyos na gumawa ng kaligtasan po sa amin. Kahit po kami nagkakamali, ay tinubos mo pa rin po kami sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. We put our trust unto Lord Jesus. In Jesus' name, Amen.